Kamakailan lamang ikinagulat ng marami nang i-trade ng Minnesota Timberwolves ang kanilang second best player at all-star na si Karl Anthony Towns sa New York Knicks kapalit ni Julius Randle at Donte DiVincenzo. Pero mayroong 5 mahalagang dahilan kung bakit ginawa ng Timberwolves ang trade na ito. Una na dito ay kailangang bayaran ng Timberwolves si Karl Anthony Towns ng tumataginting na $220 million sa susunod na 4 na taon. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagdesisyon ang Minnesota Timberwolves na pakawalan si Anthony Towns ay ang mabigat na financial burden na dala ng kanyang kontrata. Nakakontrata si Towns ng $220 million sa susunod na ilang taon at may player option siya na $61 million para sa 2027-2028 season. Napakalaking halaga nito para sa isang team na gustong magpatuloy sa pagiging competitive habang binabalanse ang kanilang salary cap. Kasalukuyan, kasama ni Towns sina Jaylen Brown at Devin Booker sa mga pinakamataas na sahod sa NBA at malamang ay hindi naramdaman ng Timberwolves na nararapat ito. Pangalawa ay mas mahaba ang playing time para kay Naz Reid. Ang pag-usbong ni Naz Reid nung nakaraang season ay naging mas madali para sa Timberwolves na pakawalan si Towns. Si Reid, isang highly skilled big man na kaya mag-stretch ng floor at protektahan ng rim, ay mas naging produktibo habang binibigyan ng playing time kasama ni Towns at Rudy Gobert. Last season, nakapagtala si Naz Reid ng 13.5 points at 5.2 rebounds kada laro, habang may 3-point shooting percentage na 41.4% at nanalo bilang 6th man of the year. Ngayong wala na si Towns, mas marami ng minuto si Reid para ipakita ang kanyang buong kakayahan. Pangatlo ay mas babagay si Julius Randle sa Timberwolves. Si Julius Randle ay magdadala ng bagong dynamic roster ng Timberwolves. Isang bagay na naramdaman ng front office na mas babagay sa star player na si Anthony Edwards. Kayang mag-adapt ni Randle sa iba't ibang role, kung bilang primary scorer o bilang secondary option. Ito ang eksaktong kailangan ng Minnesota habang binubuo nila ang team sa paligid ni Edwards. Ang kakayahan ni Randle sa physicality at sa loob ng court ay mas bagay na kapartner ni Gobert, na nagbibigay ng mas matatag na frontcourt na kayang mangibabaw sa rebounds at mag-set ng hard screens para kay Edwards. Pang-apat na dahilan, makakakuha ng elite shooter ang Timberwolves sa katauhan ni Donte DiVincenzo. Ang pagkakaroon ng Donte DiVincenzo ay magbibigay sa Timberwolves ng elite shooter at perimeter defender na eksaktong kailangan nila matapos ang trade kay Towns. Dala ni DiVincenzo ang kanyang championship experience mula sa kanyang panahon sa 2021 Milwaukee Bucks at ang kanyang kakayahang magpukol ng 3-pointers ay makakatulong para magkaroon ng tamang spacing ang floor para kina Anthony Edwards at Julius Randle. Nakapagtala siya ng 40.1% shooting mula sa 3-point range noong regular season at 42.5% naman noong playoffs. At panglima ay magkakaroon sila ng mas malalim na roster. Sa pag-trade kay Towns kapalit ni Julius Randle at Donte DiVincenzo, hindi lang napapanatili ng Timberwolves ang mataas na level ng talent, kundi nakakagawa rin sila ng mas malalim na roster. Critical ang depth para sa anumang team na gustong lumaban sa masalimuot na Western Conference. Ang pagdagdag kay Randle ay nagpapalakas sa frontcourt, habang ang presensya ni DiVincenzo ay magdadagdag ng firepower sa perimeter at defense. Samantala, ang mga veteranong gaya ni Joe Ingles at Mike Conley ay magbibigay ng stability at leadership sa koponan. Bukod pa rito, mas mabibigyan na ng mas mahabang playing time ang mga batang players gaya ni Naz Reid at Alexander Walker, na ngayon ay may pagkakataon ng mag-step up sa rotation.